Ang ating Dr. Bayan ngayong hapon ay isang eksperto sa reproductive health system ng mga kababaihan. Siya po ay isang obstetrician and gynecologist, si Dr. Isa Trinidad. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Layunin po natin ngayong hapon ay ang maliwanagan ng ating mga kababaihan tungkol sa pap smear. Unang-una po, Doktora, ano nga po ba ang pap smear? Ang pap smear ay isang eksaminasyon na ginawa ni Dr. Papa Nicolau para makita mo yung cervix o yung kwelyo ng matres. Kukuha ka doon ng sample, tapos ilalagay mo siya sa slide, and then titingnan mo sa microscope. Doon sa slide na yon, ganito itsura niya, no? Dito mo ilalagay yung sample na nakuha mo dito sa cervix. Titingnan mo kung ang laman na ito ay may cancer cells. Kasi ang pap smear ay isang instrumento o isang eksaminasyon na bibigay linaw sa atin kung ang tao or pasyente ngayon ay may cervical cancer cell. Ganun siya. Sino-sino po ba ang dapat magpa-pap smear? Since kabataan ngayon, maaga ang pagmulat nila sa tinatawag nating sexual activity, ang unang-unang dapat nagpapapap smear ay mga taong may mga karanasan na. Gagawin nila to every year o kada taon. Tapos kapag ikaw naman ay menopause na, gagawin mo din siya kada taon. Pag menopause, kada taon mo gagawin, 3 taong normal ang result, pwedeng kada 2 taon ka. Pero sa katulad ng maraming bata ngayon or teenagers, pwede siya magsimula sa time na nagkaroon sila ng karanasan. Hanggang ilang taon po kayo? Hanggang maabot nila ang kanilang menopause. O yung talagang hindi na sila nagre-regla. Ano po ba ang kahalagahan ng pap smear bukod sa nadedetect niya yung cancer cells sa isang Nakikita mo babae? din sa pap smear kung may infection ka sa kwelyo ng matres. So, karagdagan dun sa sinabi ko, hindi lang siya kada taon. Minsan, sa isang pasyente na mayroong sexually transmitted disease or STD, nagagawa namin yung pap smear madalas. Kasi dadating sa yung pasyente na sa kwento niya, meron siyang mabahong amoy na lumalabas sa puwerta niya. So, pag ganun, kailangan titingnan mo ulit yung kwelyo ng matres niya. Sa karanasan ninyo po, meron na ba kayong na-examine na naging positibo sa mga cancer cells? Meron na. Siguro, palagi mo 1,000 babae. Merong 10. Ganun siya kadalas. Baka po iniisip ng ibang tao, gastos lang yung pagpapap smear o sayang lang. Sa ganitong klinika po, magkano po ba ang cost nito? Ang halaga nito ay 350 Lang? lang. Pero sa mga health center po ba, available din, or meron din bang serbisyo nito? Dahil kasi kailangan mo ng tinatawag nating pathologist eh. Siya yung magbabasa ng pap smear. Hindi siya ganoon yan ang serbisyong hindi parating ibinibigay ng gobyerno. Pero may mga opisina sila Herbert Bautista na gumagawa nito libre. Meron kaming, katulad yan sa Murphy Lying-in, meron kami yung monthly free pap smear for mga buntis na pasyente. Yan, ginagawa namin sa Murphy dahil ang Murphy Lying-in ay sentro ng mga babaeng, ito'y paanakan. So, ang mga kliyente namin o pasyente ay mga buntis. Tapos, sinusuportahan kami ni Herbert sa paggawa ng proyekto na ito na libre. Mga 100 babae ang aming pinapap smear kada buwan. Bukod po sa pap smear, ano po ang inyong mga maipapayo pa sa mga kababaihan upang mapangalagaan ng
reproductive system? Unang-una, kailangan marunong siyang maging malinis. Bago at saka tapos magtalik, dapat naghuhugas siya ng wasto. Kahit siguro kung hindi maka-afford yung pasyente, kahit sabon, kailangan gumamit siya. Tapos, hindi naman kailangan sabihin, pero sasabihin ko na din, dapat isa lang sana ang sexual partner ng pasyente. Dahil kung isa lang ang sexual partner, mas makakatulong yun sa limitadong spread ng cancer cells na nakukuha sa sexual activity. Tapos, number 3, dapat yearly or taon-taon nagpapatingin ng pasyente sa obstetrician niya. Dahil may mga changes na nakikita ng obstetrician sa pwede ng matis na hindi ma-appreciate ng ibang tao sa field of medicine. At huli po ang katanungan, para po sa ating mga nakikinig ngayon na gustong makuha ang inyong mga serbisyo, saan po namin kayo pwedeng puntahan or kung Pwede anong oras? silang pumunta dito sa Klinika Caritas Sukat. Nandito kami everyday, araw-araw, 8 to 12. Or pwede kaya pumunta sila sa Quezon City, yan yung sentro ng Paalacan, Murphy Line in 18th Avenue, Murphy Cubao. Diyan po. Ayan, maraming salamat po, Doktora, sa isa sa inyong mga pagpapaliwanag. Magbabalik po ang Dr. Bayan.